ang mga unang balita. Mahigpit ng binabantayan ng mga taga-barangay Rojas District sa Quezon City ang tatlong kalsada na karaniwang binabaha tuwing malakas ang ulan. Nakahanda na rin ang mga bangka at ibang rescue equipment. Live mula sa Quezon City, may unang balita. Si James Agustin. James. Ivan, good morning. Nakahanda na nga mga residente nitong Barangay Rojas District dito sa Quezon City sa posibleng epekto ng bagyong Inday. Naka-standby na sa Barangay Hall ang mga rescue equipment. Sa multi-purpose gymnasium na itinalagang evacuation center, nakapwesto ang mga modular tent na gagamitin ng mga residenteng lilikas. Doon din nakalagay ang 4 na bangka na gagamitin ng mga rescuer. 3 areas ang binabantayan na karaniwang binabaha gaya ng Waling-Waling Street, Gumamela Street at Kampupot Street. Dito nga lang Martes ng gabi, mabilis na tumaas ang tubig sa mga nabanggit na kalsada dahil sa malakas na buhos ng ulan dulot ng thunderstorm. Sa Waling-Waling Street, nakapwesto ang 2 bangka na hindi na raw talaga na tinatanggal doon para may magamit ang mga residente at rescuers kapag masama ang panahon. Samantala, Ivan, ito'y papakita ko lamang, ito'y bahagi po ng Waling-Waling Street, isa sa mga kalsada na binabantayan dito sa Barangay Rojas District. Dito mga nakaraang araw ay bunaha po itong lugar na ito dahil sa thunderstorm. Karaniwan, kapag masama talaga ang panahon, ay lampas tao yung baha dito. Kaya naman may naka-standby dito na bangka, gaya po nito nakikita nyo, dahil ito yung ginagamit ng mga residente at rescuer at buong taon na po ito na nakapwesto yung mga bangka tulad nito sa magkabilang dulo nitong kalsada. Yung manilitas mula po rito sa Quezon City, James Agustin, GMA News. Nakahanda po magsagawa ng preemptive evacuation ng Barangay Pulang Lupa 1 sa Las Piñas bilang pag-iingat sa bagyong Inday. May unang balita live si Bam Alegre. Bam, kumusta na ang panahon ngayon dyan? Maris, good morning. Sa ngayon, maaraw pa pero hindi ito dahilan para maging kampante yung mga taga rito sa Barangay Pulang Lupa 1 sa Las Piñas. Sa tabing dagat kasi yung buhay nila, kaya ngayong may banta ng bagyo ay naghahanda na sila. Ang manging isda na si Iva nakakapagtinda pa ngayon ng mga nahuli niya sa dagat. Pero oras na sumama na ang panahon, hindi na siya magbabaka sakali pa. Inuuna raw niya ang kanilang kaligtasan. Ang residente namang si Gina Oliva hindi na bago sa banta ng kalamidad. Nakahanda na rin silang lumikas pag sinabi ng mga otoridad. Ang mga taga-Barangay Pulang Lupa 1 laging alisto sa sitwasyon kapag may bagyo. Magpapatupad daw sila ng preemptive evacuation kung kakailanganin. Pakinggan natin ang pahayag ng ating mga nakapanayam. Ginaligpit muna namin yung mga kabuhayan namin para hindi lang masira. Kumahangin ng malakas-lakas na, ayun, pang ligpit na namin mga gamit namin sa tabi. Naghahanda kami para sa pag-evacuate po. Kung malakas masyado ang ulan at saka mahangin, ginabaha dito. Lagi naka-alerto kami. Unang-una, binibigyan namin ng babala ng mga tao lalo sa tabing dagat na lumikas na hanggat maaga. Para bukas naman ng barangay. Maris, ito ang sitwasyon natin dito ngayon. Makikita ninyo sa ating likuran, may ilang mga fishboat na nakagarahe na naka-safety na dito sa bandang creek na to at wala na rin sa may open sea bilang paghahanda na rin sa bagyo. Ito ang unang balita mula rito sa Las Piñas. Bam Alegre, GMA News. Problema pa rin ang pagbara sa mga daluyan ng tubig sa Malabon na nagiging dahilan ng pagbaha. Kaya bilang paghahanda sa bagyo, patuloy ang paglilinis sa mga creek ng tinatawag na Estero Rangers. May unang balita live si Gabriel Gonzalez. Gabriel, good morning! Maris, maaga pa lamang ay abala na ang mga tauhan ng Malabon City Environment and Natural Resources Office o CENRO sa paglilinis ng mga creek sa lungsod. Ito'y para hindi mabilis na umapaw ang mga daluyan ng tubig sakaling manalasa ang bagyo. Araw-araw nililinis ng mga tinatawag na Estero Rangers ang Letre Creek sa Barangay Tonsuya sa lungsod ng Malabon. May haba itong nasa 1 kilometro at isa sa mga pangunahing daluyan ng tubig na nagmumula sa matataas na lugar. Ayon sa Malabon CENRO, bagamat kumonti na raw ang mga basura sa mga creek sa lungsod, nananatiling problema ang pagbara ng mga ito sa mga daluyan na nagiging sanhi ng pagbaha. Madalas pa rin daw bumaha sa lungsod pero hindi kagaya dati mabilis na raw itong humuhupa dahil na rin sa mga water pump.
Pinagtutulungan ng nasa 18 to 20 teams ang paglilinis sa mga creek sa lungsod. Paghahanda ito sa mga paparating na bagyo gaya ng bagyong Inday na nasa loob na ng Philippine Area of Responsibility at nagpapaulan sa ilang bahagi ng bansa. Nakakahakot ang mga Estero Ranger ng nasa 50 hanggang 100 sako ng basura kada araw. Maris, bukod sa Letre Creek, nililinis na rin daw ng mga tauhan ng Senro ang Sukul Creek sa boundary ng Barangay Katmon at Tonsuya, habang nakatakdang linisin din ang Dampalit at Lapu-Lapu Creek at iba pang mga estero ngayong araw. Maaliwalas ang lagay ng panahon sa aking kinalalagyan. Ayon sa mga taga-Senro ay umulan man o umaraw, tuloy pa rin ang kanilang paglilinis sa mga estero. At yan ang unang balita mula rito sa lungsod ng Malabon. Gabriel Gonzalez, GMA News. May paggalaw po sa presyo ng ilang gulay at isda na nabibili sa Pasig Mega Market. Ngayon po masamang panahon. Alamin sa unang balita live ni EJ Gomez. EJ! Maris, good morning. Ilang gulay nga rito sa Pasig Mega Market ang tumaas ang presyo dahil sa bagyo. Sa isda naman, karamihan ay bumaba dahil sa dami ng supply ngayon sa Metro Manila ayon sa mga nagtitinda. Sa gulay, tumaas ng 20 pesos ang kada kilo ng sayote at kamatis na ibinebenta ngayon sa 80 pesos. 40 pesos naman ang dagdag sa kada kilo ng carrots na nasa 180 pesos. Bumaba naman ang presyo ng patatas na mabibili sa 90 pesos mula sa dating 120 pesos kada kilo. Ang bell pepper 200 pesos ngayon na nasa 400 pesos noon. Ang talong 90 pesos na lang mula sa nooy 120 pesos. Wala namang pagbabago sa presyo ng kada kilo ng repolyo na nasa 80 pesos. Gayon din ang bawang na nasa 140 pesos at sibuyas na ibinebenta ng 120 pesos kada kilo. Karamihan naman ng uri ng isdang ibinebenta dito sa Pasig Mega Market ay bumaba ang presyo ngayon. Ayon sa mga nagtitinda, marami kasi ang supply mula sa mga probinsya bago ang bagyo. Ang galunggong ibinebenta ng 220 pesos kada kilo. Mabibili naman sa 105 pesos ang kada kilo ng tilapia. Ang dalagang bukid, 220 pesos. Ang tambakol, 40 pesos ang ibinaba sa presyo na ibinebenta ngayon ng 160 pesos kada kilo. Natapyasan din ang presyo ng maya-maya na nasa 360 pesos ngayon. At ang kada kilo ng lapu-lapu, 50 pesos ang ibinaba na mabibili ngayon sa 350 pesos. Tumaas naman ng 20 pesos ang kada kilo ng tulingan na nasa 220 pesos na ngayon, habang ang bangus 190 pesos na kada kilo. Mariz, ayon pa sa mga nakausap nating nagtitinda, posible raw na sumipa ang presyo ng isda at gulay sa mga susunod pang araw. At yan ang unang balita mula po dito sa Pasig City. EJ Gomez, GMA News. Sinubukan ng defense team sa impeachment trial na questionin ang kredibilidad ng testigo ng prosecution na si NBI Senior Agent John Mark Calilong. Ilang beses naman nag-object ang prosecution sa cross-examination. May unang balita si Sandra Aguinaldo. Sa pagpapatuloy ng impeachment trial, bahagi na lang ng online press conference ni Vice President Sara Duterte ang ipinalabas habang nakasalang sa cross-examination ang testigo ng prosecution na si John Mark Calilong, Senior Agent ng National Bureau of Investigation. Ipinalabas nila ang bahagi kung saan umalma ang Chief of Staff ng Bise na si Attorney Zulaika Lopez sa plano noon ng Kamara na ilipat siya sa Women's Correctional. To transfer me to the Women's Correctional in the dead of the night. I mean, bakit ganun? Wala na bang rights yung mga tao? They just go to your room and then just get... My life is being threatened. Dahil natakot ako, I feared for my life. Kasabay niya na ang paghimay ng depensa sa accuracy ng transcript ni Calilong. Git ni Calilong, tama ang transcript. The press conference of VP Sara Duterte, that the transcription of the screen-recorded video of the press conference of VP Sara Duterte on 23 November 2024 was faithfully transcribed by you. Yes, sir. She said,
I am not leaving this room. I am a detainee here. Does your transcript have the words "a detainee"? That part that the detainee is inaudible. Your Honor, please. Now, I'm now registering my objection. How can it be relevant, assuming but not conceding, that these two minuscule words, detainee and accused, are not reflected in the transcript, when in fact this witness said he investigated not only on the basis of the transcript, but on the basis of the video that he himself viewed? Overruled part of cross to test the accuracy and the truthfulness of the witness in so. Si Senator Judge Riza Ontiveros, tinanong ang depensa kung ano ang plano ng pagpapalabas ng mga ito. Sinasabi po ba ng depensa na yung mga alleged threats o alleged incitements ni VP Duterte ay prompted nung detention ni Attorney Lopez? Yes, Your Honor. There was a systematic oppression made by the House of Representatives. Even if she was answering the questions faithfully and to the best of her ability, she was cited in contempt, detained. Her lawyer was not allowed. Her lawyer was not allowed to be with her when they were trying to detain her in the women's correctional facility, Your Honor. Position po ba ng depensa na pwedeng palampasin ng alleged grave threats kung may masasabing lehitimong dahilan para magbanta? Your Honor, that is not the point. Nagpaalala si Escudero. We'd like to remind the senator judges to be cautious in making counsels for either party make conclusions of law and fact. Instead of presenting evidence through a witness they will present, or through direct, cross, redirect, or recross. Because if he answers Senator Judge Ontiveros, that would effectively place on record a conclusion of fact and law, not drawn from a witness, which they can very well do so during their closing remarks. Sa cross-examination, sinubukan ng depensa na questionin ang kredibilidad ni Calilong na naatasang mag-imbestiga sa sinasabing video ng pagbabanta. Tanong ng depensa, nagsampa ba ng reklamong kriminal ang Pangulo o sino man sa umunoy pinagbantaan? I have no personal knowledge. Did you really investigate this case? Oh, Your Honor, argumentative, Your Honor, please. Did you really investigate? Sa pagtatanong ng depensa, sinabi rin ni Calilong na hindi kinuna ng NBI ng affidavit ang umunoy mga pinagbantaan. Ilang personalidad lang daw ang nakuna ng affidavit dahil nakita ang mga pangalan nila sa video. Nagtanong din si Senator Judge Alan Peter Cayetano. In your reports, did you characterize it as a conditional threat? Kasi kung hindi naman siya pinatay, the logical implication is that there's no threat against the... So I'm not saying it's not illegal, immoral to contract a killer. It wasn't a conditional in your mind because may kinausap na. Even with or without, sir, it's still considered a threat as long as the... But your initial assessment, yung personal mo as an investigator, this is an investigation of the whole NBI, but yung personal mo? The threat is absolute, sir. Okay. Pinresenta rin ng depensa ang ilang dokumentong nagpapakita sa ilang komunikasyon ng Justice Department at NBI kaugnay sa investigasyon ng kaso. Hirit ng depensa. The NBI investigated and filed the complaint. The DOJ directed the investigation and will determine whether the case should proceed to court. And the alleged offended party, President Marcos, is the constitutional head of the executive branch, exercising control over both the DOJ and the NBI. I withdraw, Your Honor. I withdraw. I withdraw. Oh, Your Honor. It's even more compound question asking several subject matters. Withdraw. Panay din ang pag-object ng prosecution. Sir, the NBI, of course you're from the NBI, is under the Department of Justice. Yes, sir. Your Honor, we can take judicial notice of that. Your Honor, if I'm on cross, Your Honor. I know, but there are things that did not be discussed. Your Honor, please. Can I, Your Honor? Your Honor, please. Counsel, let's give him some latitude. The Secretary of Justice is meanwhile the head of the DOJ, correct? Yes, sir.
the Secretary of Justice exercises control and supervision over the NBI. Yes, but even Yo, without... no more questions. The witness Yes is or no, answering. Mr. Witness? If you know. Can you repeat, sir? Mr. Witness? The Secretary of Justice exercises control and supervision over the NBI. Yes or no? We are under, sir. But we're independent. So you do not know. Oh, Your Honor, that's Sorry. argumentative. So Sir, you are do you- not know? You claimed in your affidavit, sir, that affidavit of investigation, that the NBI began its investigation into the VP's remarks because it was directed by the DOJ to do so. Motu proprio and directed, sir. There, okay. Do you understand what you just said, sir? Oh, Yes, sir. Oh. Can I I'm object to asking, that, Your sir. Honor, please? I'm asking, sir, it argumentative. makes sense, Your Honor. Argumentative, counsel. Move on. Mutu proprio, sir, means... Oh, no, objection. You cannot lecture, counsel. This is Sir, what does cross-examination. you mentioned mutu proprio. What does it mean? Even without a complainant, we started the investigation, sir. Are you sure, sir? Oh, argumentative. Are you sure, get- sir? Move on, Are counsel. you sure, Move on. sir? Ilang beses na magitan ang presiding officer. The witness is not a newbie. I think he can handle himself and would know how to answer if indeed he is familiar or not with what is being presented to him. And thus far, he has responded based on his knowledge of these documents. Chair will allow it. Ang prosecution kumpiyansa raw na hindi nabasag ng defense team ni Duterte ang testimonya ng testigong si Kalilong. Kaya raw hindi na sila nag-redirect examination o muling nagtanong kay Kalilong. Anila, nasagot ni Kalilong ang mga tanong ng depensa kahit nang questionin ang kanyang kredibilidad. Lahat naman po ng kanilang katanungan ay nasagot ni John Mark Kalilong from questions regarding his training, questions regarding the investigation he conducted, and questions regarding the threats which he investigated. In fact, ang last statement po ni Agent John Mark Kalilong ay yung threats po ay absolute. Kumpiyansa naman ng depensa na nagawa nila ang target na suriin ang kredibilidad ng unang testigo ng prosecution. Anila, ito ay para malaman kung may kakayahan siyang magbigay ng testimonya. Ang sinasabi naman ay siya hindi expert but competent witness. So we were just really, in every cross-examination, we always test the credibility of the witness to be able to determine if the witness is in fact capable of making the testimonies that he or she is making. So that's just part of it. Pero I don't want to form conclusions because that's for the impeachment court to do. Sa susunod na linggo, nakatakdang ipresenta ng prosecution ang susunod nilang testigo. Ito ang unang balita. Sandra Aguinaldo, GMA News.